Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan. Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading Kabayan Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, pasok mo yung sarili mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. The good luck is coming by this September. May mga good luck situation na magaganap ang mangyari or maaaring meron kayong mga horseshoe necklace, horseshoe sa may bahay, sa loob ng bahay. Kasi swerte yan ay horseshoe. And syempre, someone, meron kang may papasok na bagong tao sa buhay mo. Kung sino siya, I don't know. Pero baka may makikilala kang bagong tao. Pwede siyang related sa work mo, yan. Or maaring itong taon na to makagbibigay sa'yo ng promises na hindi matotoo or siya ay makakasakit sa'yo. Kung ano man yan. Ingat na lang kayo, no? Lalo na sa pera, sa trabaho, ganyan. Uyo, do not be tempted to lower your standard. Yan, yung mga red flag situation, kumbaga medyo, hindi naman yung pagiging taasan mo pa yung lalo yung ego mo, hindi. Kumbaga, mag-focus ka to a red flag. Tsaka, syempre, kung alam mo naman na wala kang mali, diba? Iano mo rin yung sarili mo. Kumbaga, handun din yung sitwasyon na wag mo i-lower yung sarili mo. Wag mo i-level. Halimbawa, may nakapag-away sa'yo. Dumamba ka rin. Parang yung low level na siya, ile-level mo pa yung sarili mo. Diba? Parang, naalala lang. Ano lang. Kasi magsi-same energy kayo. Diba? Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Maaring kung magkakaroon ng isang sitwasyon na hindi pagkakaintindihan man yan or may taon na sino man sa paligid mo or malapit sa iyo na magkakaroon ng red flag, iintindihin mo na lang siya, no, sa iba sa inyo. At syempre, also dito, isa torch is maging aware ka sa red flag, maging aware ka sa paligid mo. Also, iba sa inyo is enlightenment sa aspeto ng buhay mo. At saka, syempre, magkakaroon ng more on spiritual development. Yun nga, total na mga enlightenment, kung ano yung mga gusto mong gawin, ano gusto mong trabaho, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, maaari magkakaroon ka ng mga ganon, Uy! Spiritual guidance, protect from harm, okay? Meron kang protection. Kumbaga, may nag-guide sa'yo. O, so, tingnan mo to, di ba, apoy din yan? Kumbaga, ano rin yan, parang ganito, parang candle. Kumbaga, handun nga yung enlightenment. Handun yung i-guide ka niya. Pwedeng mga repeating numbers, pwede yung mga makikita mo sa mga song, yung mga sulat-sulat, pwedeng sa panaginip. O kaya sa intuition mo, maaaring ipapadaan niya sa iyo yun, di ba? November is pwedeng 11 hours, 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 months, or by November. Pwedeng November din, birthday ng malapit sa'yo, kakilala mo. November, dito siguro, dito yung maaring magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan with someone kasi di sa cold, maaring may tao magiging cold or magiging cold ka sa kanya. Ingat din ano ba to? Ingat ka sa mga sipon, ubo, ganyan. Sa lamig, no? Kasi November is palamig na rin, di ba? Yun. And also this change of mood, no? Dito. Yan, maaring magiging moody yung iba or mag-iiba yung timpla mo by the November. O pwede rin naman, hindi man siya November, sa mga nasabi kung days, months man yan, o weeks man yan, maaring ito yung maging dahilan nung situation mo, no? Sa red flag situation, kung sino man yan, at kung ano man yan.
Itabi natin itong si spiritual, si angels mo dito. Great personal sorrow. Meron ka pa rin na siguro na kinikimkim hanggang ngayon o naiisip na sitwasyon in the past or maari na by September may mga marireminizing ka tulad nito, November. Maaring may mga lungkot ka pa rin na pagdadaanan or hindi man yung lungkot na yun, so maaring ano na yun, yung mga nakaraang buwan, ganyan, maaring ganun sa iba sa inyo, no? Baka hanggang November, mabitbit mo yun, yung mga ganun. O kaya naman yung a person na makapagbigay sa'yo ng red flag, di ba? Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, kung sino man yan, anak mo, kung meron ka man, pwedeng, basta ka mag-anak mo, pwede rin yun. Financial gain, usually coming from something you did in the past. Yung, kung ano yung ginawa mo, halimbawa, nagsipag ka in the past, ganyan. Depende yun na kung nagsipag ka, you will receive malaki. Diba? Blessing. Yan. Parang ano lang din yan, parang karma. Ganyan. Kung nagsipag ka, hindi may darating na malaki. You know, financial gain usually coming from something you did in the past. Pwede rin na, halimbawa, nag-loan ka, tapos makukuha mo na yun, o kaya meron kang pinapakausapan na isang bagay, o inaasikaso na isang bagay na gusto mo magkaroon ng related to a money, maaring this time, makakamit mo na yun by September, maaring gano'n. Tingnan natin, kasi andito na sila kayo. Tingnan natin ang energy. Anong energy ni Sagittarius? Ano po to? Devil! Galileo, ba't ganyan ang energy mo? Okay, ang energy mo by September, may mga bagay na pipilitin mong intindihin, tulad ng nasabi ko dito. Ito ba yun? Ito. May mga bagay na pipilitin mong intindihin, pero hindi mo susukuan. Yun ang nakikita ko dito. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Kahit na feeling mo is imposible, kahit na feeling mo is parang may isip mo na mangyayari kaya, magaganap kaya, ganyan. Nandun ka sa sitwasyon mo na hindi mo siya susukuan kahit na mahirap. No? Yun ang nakikita ko dito na energy. And then sa iba naman sa inyo is merong isang sitwasyon by September, andito yung sitwasyon na makakaramdam ka o may mga magaganap o mangyayari na you are feeling trapped or stuck dun sa sitwasyon na yon. May sitwasyon ka na matatrap ka or may stuck ka. Pwedeng sa money, pwedeng sa goal, ganyan, na halimbawa meron kang goal na gusto mo mag-success yon, pero hindi hanggang ngayon, hindi pa mag-success. Kung ano mang goal yan, na pwedeng business, pwedeng any situation na goal na nasa isip mo that time, sa September. Yun ang nakikita ko sa dito. No? And then also, ang nakikita ko rin dito sa ibang message, no? Sa ibang message naman, merong tao or mga tao na hindi magiging equal sa'yo pagdating sa kaperahan. Yun ang nakikita ko sa iba. Kaya sabi ko kanina, di ba, meron kang red flag, meron kang angel, meron kang torch, meron kang teardrop in November. Mag-ingat ka. Pwede ring related siya kay dolphin. Baka meron kang mga the past situation na tapos hanggang September hindi mo pa rin masya makamit-kamit, di ba? When it comes to finances, mga financial, mga ganyan sitwasyon. Related to money, yun ang nakikita ko dito. Merong kuhanin ko ha, para mabigyan ko kayo ng warning. Universe, nyo nga sa akin to. Another message para lang mabigyan ko lang kayo.
Ay, ano ba yan? Iba dito related to love. Okay, ibig sabihin, someone is obsessed or hando yung, sa iba dito obsessed to, no? Sa iba naman, may tao na malapit sa'yo or malapit sa'yo. Pwedeng lovers, basta malapit sa sa'yo. Na, or pwedeng ikaw rin ito, no? Pwede rin ikaw rin to, na may mga bagay o situation na kinikimkim? Mga ganun sitwasyon. Pwedeng kasama sa trabaho, ganyan. Sa iba naman sa inyo, merong mga partnership ako na nakikita, kasi andito si Manny, dito, na partnership, kakilala, connected siya sa iyo eh. Pwedeng kilala mo na siya, no? Meron siyang masamang pakay sa iyo or talagang hindi kanya gusto, ganyan. Yun ang nakita ko dito. Ingat ka na lang. Huwag ka agad magtitiwala when it comes to money, yung mga, baka merong kang sinusuportahan or may taong gustong sumuporta sa'yo, tapos masama naman yung pakay. Ingat ka lang, no? Pero ikaw pa rin naman ang magdidesisyon niyan. Kasi lumabas kasi si Devil. Kumbaga, sa iba sa inyo, merong tao na nakikipag-communicate sa iyo na masama yung pakay niya. Nakipag-communicate or nakipag-partnership or there's a commitment sa iba or meron kang connection doon sa bagay, sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko dito. Also, tukso, no? Ingat kayo sa mga tukso. Kung ano man yung tukso na yan. Anong parating? Anong parating kay Sagittarius? Pwedeng may mga dito is taong sarili lang ang iniisip. Sarili lang iniisip, pagiging sakim, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, sa iba dito, siguro mararamdaman mo naman to. No? Hindi ko na siguro pwede i-explain na. Mararamdaman mo siya kung sino siya. Mararamdaman mo. As in. Alam nyo na yan. Nasa utak nyo kung sino. May mga may mga celebration, no? Na ako nakikita, pwedeng naganap na sa iba or magaganap pa lang. Celebration, fun, happiness, enjoyment. May mga family, unity, reunion, something ganun, parties, event, getting together, ito, sitwasyon to. Pwedeng close relationship, ganyan. Yun nakita ko. May mga coming home, pwedeng ikaw, pupunta ka probinsya, or may manggagaling ibang bansa, or vice versa. So, sila ang pupunta sa inyong lugar, ganyan. Parating. Bakit po, universe? Bakit po? Okay. Meron daw tao na malapit sa'yo o malapit sa'yo na magbibigay siya ng payo or vice versa, ikaw magbibigay ng payo. Yun na nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko rin, may universe, explain mo pa sa akin to. Ano po, may tao dito, may tao na nagkaroon
ng awakening or nahandun yung natauhan siya sa nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko dito, someone want to commit sa'yo, Sagittarius. Parang nagkaroon siya ng enlightenment, parang something ganun. So nakikita ko dito, someone want to commit or gusto niya ng union sa'yo, gusto niya ng ano tawag ito? Pagkakaisa? Yan na nakikita ko dito, no? Dito sa sitwasyon na ito. Naku, wag naman sana ito, pero mag-trust ka sa intuition mo. Ha? Ano pong ano niya dito, Pakay? Tinanong eh, sama na. Kasi may sinasabi si Angel. Okay. Pakay niya sa'yo, kasi masasaktan ka eh. Pwedeng nasaktan ka na niya, or nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap, or hindi magandang connection nitong tao na to, and you decide na lang, no, dito sa sitwasyon na to, kung kukonect ka pa ba sa kanya or hindi. Or vice versa tayo. No pointed name, kaya pwedeng vice versa. Yun na nakikita ko dito. Pero itong tao na to, gusto niya ng peace sa'yo. Pwedeng nakakausap mo na rin siya o nagkakaroon kayo ng connection nito tao na to. Yun nakikita ko. Pwedeng siya ikaw yung aware or siya yung aware sa'yo. Dun sa situation. Yun. Still holding ka nito eh, no? Yun na nakikita ko sa dito. And also, may mga may darating na opportunity sa iyo, no, Sagittarius. May darating na opportunity sa iyo. Meron ka mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang i-let go or may i-let go ka in this September. Yun na nakita ko kasi there's a new beginning of a cycle coming sa iba sa inyo, uniwalay sa inyo. Yes, mga opportunity, may mga potential of ending situation din ako na nakikita sa iyo. Malaki ang magbabago sa iba sa inyo by this September or pwede ngayon nag-uumpisa na nagbabago-bago na at maaring nasa sayo na lang yung choices na yon kung i-grab mo ba siya or hindi, no? Yun ang nakikita ko dito. Maaring yung iba sa inyo ay may pagtahak ng new journey in life or magkakaroon ng pagbabago talaga, no? Pwede magkakaroon kayo ng mga new project, magkakaroon na kayo ng mental clarity na gusto mo na ng ganito, ng ganyan, ganun. Or magkakaroon sa'yo ng enlightenment also, tulad kasi nandito rin si Angels, tsaka si Torch, enlightenment or development sa mga bagay-bagay na gusto mo nang umpisahan, gusto mo nang gawin, desisyonan, maybe project. Yan, may mga sounds decision making, no? Or handun yung sitwasyon na there's a breakthrough na magaganap o mangyayari sa iyo by September. Sa iba, hindi man siya mangganap by September, by next year, no? Sa iba. Yun na nakikita ko dito sa iyo. Pwede rin na may mga malalamat kang katotohanan, no? And then also, sabi nga dito, nahandito rin si saan na yun? Eto, handito rin to kasi maaaring may mga new connection related to a work, no? Sa iba sa inyo or may mga bago ka makikilala. Work man yan or saan mo siya makikilala. May mga ganung sitwasyon. May mga, sa iba sa inyo is may uumpisahan ka ng fokusan by this September. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Thank you. Okay, dapat mong iwasan mo yung isang bagay o isang sitwasyon na maghintay ka lang at hindi ka makikilos. Kumbaga, ibinibigay na sa'yo yung opportunity, no? Bakit hindi mo pa ikanya i-grab? Di ba sabi ko kanina, the decision making is in yours kasi the luck is in yours. Yun na nga lang, kung i-grab mo yon kasi andito rin ang iyong angels. Diba? Kung i-grab mo yung sitwasyon na yon, financial gain ang mangyayari sa iyo. Siyempre, kikilos ka. Hindi pwedeng hindi ka kumilos. Kasi hindi pwedeng bumaksak ang isang bunga pag hindi mo sinungkit.
di ba? Iwasan mo yung maghintay ka lang na magbago ng kusa yung buhay mo kasi walang mangyari. Huwag kang mastak, huwag kang mastak. Iwasan mo yung hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Moving forward, do your fashion, kailangan motivation, mag-action ka, and then, syempre, bigyan mo rin ng bigyan mo din ng effort and hard work, and you need to commit dun sa bagay na yun, di ba? Kung kinakailangan masterin mo, di ba? Huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag mo nang ulitin yung dati, kumbaga, kung ano yung nangyari in the past. Huwag mo nang balik-balikan kasi ang need mo ngayon is to develop or to grow more, no? Kumbaga yung ganun. Dun ka na lang mag-focus. Kaya sabi ko kanina, di ba, you need to focus or may kufokusan ka na. May mga ganung situation. And syempre, mag-trust ka sa intuition mo. Isa rin yun. No, mag-trust ka sa intuition mo. Huwag mo hayaan na ma-disconnect ka doon sa mga pangarap mo sa buhay. Iwasan mo yun. Pag-isipan mo maigi. Kasi may wisdom ka. No? Use your wisdom. Kailangan ngayon sa'yo is magpasya, no? Or kailangan mong mag-decide na this time kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Iwasan mo yung yung on and off action, ganyan. Ay, bukas na lang, tsaka na lang, huwag na lang, mga ganun. Yung ma-loss of thought ka, yan, iwasan mo. Kasi palagi naman daw nagbibigay sa'yo ng opportunity si universe, pero you always rejected yung bagay na yun. Or maaring hindi mo lang nare-recognize yung message. Or maari din naman na tinatamad ka lang at nako, baka hindi mo pa talaga willing na i-let go yung interest na meron ka sa ngayon. Diba? Pero if you want to success talaga, diba? Kasi nasa sa'yo na eh. Binibigay na sa'yo yung ilaw. Ilaw no? Kamusta po ang love ni Sagittarius? Kung saan aspeto ng buhay yan, sa work, sa love, basta you need to trust. Mag-trust ka sa intuition mo. Ha? Love. Kamusta po ang love ni Sagittarius? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man yan. Ang iyong mahal. Uy. Sa love ni Sagittarius, okay. So ba dito nagkahiwalay, Unahin natin nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, itong tao na ito ay still pa rin siya na naghihintay sa iyo. Gusto niya pa na isa pang pagkakataon sa nakikita ko dito. And then gusto niya makipag-ayos sa iyo. Gusto niya ng renewal pero naguguluhan siya. Dine-daydream ka niya at pinapantazizing ka niya. Sa nakikita ko dito, ikaw ang laman ng utak. Ikaw ang laman sa isip niya. No, nito tao, napaka-very attractive mo para sa kanya. Sa nakikita ko to, at umaasa siya at hindi siya nawawala ng pag-asa na magkakaroon kayo ng resetting. Or vice versa tayo, tatandaan mo sa Sagittarius, maaring ikaw ito or siya. No, vice versa. Sa iba naman sa inyo, if you are single, ay merong tao dito na maaring kaibigan mo na siya, no? Ako nakikita, or kakilala mo na siya, or maaring nagkakaroon kayo na pag-uusap by internet, o pwedeng LDR kayo, or ano siya, pero kilala mo na siya, no? Pwedeng kasama sa trabaho. Or sa iba naman dito, ay may makikilala kayo by next year or next month na tao na magbibigay ng pagmamahal para sa inyo. Pwede mo siyang makilala by small parties, or pwede mo siyang makilala sa friendship, sa friend ng friend. Ganun na nakikita ko dito. Yung mga nagkahiwalay sa inyo, itong taon na to, ay gusto niya ng renewal sa iyo. Or maybe this is you. Someone is spying, sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo naman dito, ang nakikita ko dito, ay meron kayong inuumpisahan. No? Ibig sabihin, parang merong, iba dito, parang pinire-research kayo, may nag-aaral ba kayo? May pag-aaralan ba kayo? May sisiyasatin ba kayo? May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita, siyempre, iba tulad ng sabi ko kanina, may mga joy and happy gathering situation.
no? Gusto ng resetting ng nagkahiwalay sa inyo dito. Gusto niya ng renewal or handito siya sa naghihintay pa rin, no? At nagkakaroon siya ng sadness na sana, siyempre, andun pa rin yung wish come true niya, no? Na gusto niya ng renewal sa iyo. Nahahang siya sa iyo. Kung kayo naman ay in relationship, may mga point na may mga pinagdadaanan kayo na sadness or disappointment, no? Pero dahil sa pagmamahal at dahil sa pagpapahalaga ng isa sa inyo, nahandun pa rin yung pagkapit. Yung pagkapit talaga yun, yung pagkapit. No, kahit na yung isa nagkakaroon ng sadness or minsan siguro painful, kumbaga maaaring nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, yun ang nakikita ko dito sa episode. Pero kahit ganun ang nangyari, nagkakaroon pa rin ng isa pang pagkakataon para magkaroon ng pagbabate dito. Maaaring nagsosorry yung isa or hindi man siya nagsasalita ng pagsusorry, pinaparamdam niya sa'yo na nagsosorry siya, no, para lang magkaayos kayo. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Or pwede rin sa iba naman dito kasi you sacrificing, when it comes to a love. Nandun ka sa sitwasyon na kahit alam mo nasasaktan ka na, isasakripisyo mo yun. Kasi mahalaga sa'yo yung love na yun. Yun na nakikita ko sa inyo. Diba? Hindi ko alam kung masarap bang magmahal o masakit no? Ang hirap Mahirap din magmahal Sabi ganun. Hindi kasi alam, sabi nila masarap magmahal, oo. Pero pag gano'n, may sakit. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money niya, universe? September, Sagittarius. Money niya? Okay, when it comes sa money mo, oo, syempre na, doon talaga yung paghihintay, di ba? Hindi naghihintay ka talaga na magkaroon ng pagbabago or shifting no? Sa nakikita ko dito. Sa money mo, magiging okay siya by September. Oo, magiging okay siya. Hindi na siya katulad. Kasi andito na yung sitwasyon na mas more, kasi andito si King, Di ba kasi sa inyo may mga business kayo, no? Malaki man o maliit yan, maaaring may mga business kayo or maybe may mga partnership kayo, no? Sa iba sa inyo. Na andito yung sitwasyon, siguro when it comes sa business or sa pera mo ngayon, mas more mo maiintindihan or mas magkakaroon ka ng maturity sa pagpapatakbo ng pera mo this time. Yun na nakikita ko dito. Parang nandun na lang yung isipan mo na gusto mo na lang yun mag-growth. Ganyan, gusto mo na lang yun mag-success, no? Or mas makaipon ka pa ng pera. At magsasuccess ba? Oo, magsasuccess ka. Magkakaroon ng shifting. Basta i-forward mo lang yung mga plano mo. Magkaroon ka lang ng progressing. May mga sitwasyon lang na kailangan ng actionan. Magiging maganda, no? Yung pera mo. Actionan mo siya. Saka sabi ko nga sa'yo, di ba? More on maturity. Siyempre, wag mong pagdudahan din yung sarili mo. Huwag ka magpa-control in your situation. Kung may mga bagay o decision making ka na gusto mong gawin mo para lumago yung pera mo o yung business mo o yung trabaho mo. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Mag-explore ka na mag-explore kasi may exploration ako na nakikita sa iyo no? Yun yung isa sa iyo na makapagbibigay sa iyo ng successful when it comes to a money. Ganon. Kumbaga, wag mo na lang alalahanin yung nakaraan kasi hindi na rin maganda yun. Move on na nga di ba? Yun, magsasucess ka with comes sa money. Kasi ang nakikita ko dito, siguro iba sa inyo by September, marami kang gagawin na multitasking, may mga gagawin kang multitasking or multiple priorities. Yung iba sa inyo baka maging busy kayo, baka may mga iisipin na kayo na bagay-bagay, ganyan.
sa iba sa inyo, kung how to grow your body, your business, yung kaperahan mo, yun ang nakikita ko sa iyo. Magiging ano ka, tamahan dito si 10, oh. Iba dito, you are the boss, or you are a leader, may pagka-leadership, kumbaga. Kasi ikaw, tatandaan mo palagi, you are the authority of your life, no? Siguro mas more ka magiging organized o mas more ka magpo-focus this time by September sa pagpapalago ng pera mo. Kasi also, you are magnetic, ano? Magiging magnetic ka by this September. Maaring kung may mga business kayo, ganyan, o maaring magkakaroon pa ng more communication, more collaboration, mga dealing situation, magkakaroon ka ng ganon. No, may mga tao na magsishare sila ng goal sa'yo or you share your goal, may mga ganun. Magkakaroon ka ng mga connection noon. Kung may mga kasaganaan na magaganap, by September, unti-unti na siyang magkakaroon ng kasaganaan or medyo makikita mo yung different, no, ng mga past month mo. Then, by October, maaring mas good siya. Pero, actionan mo na siya, ha? Kung huwag ka lang maghintay. Kamusta po yung health ni Sagittarius? September. Ayun. Yung health mo hindi maganda, ha? Hindi ka maganda, sabi ko sa akin. Mali pa yung sa Tagalog yun. Yung health mo medyo hindi maganda, unhealthy, ha? Maaring nawawala ka sa iyong disiplina. Yan, discipline lang, Sagittarius, maaring, kumbaga, napapabayaan mo siguro yung katawan mo, ganyan. No, hindi mo inaalagaan, hindi mo bina-value. No, you need to decide kasi maaring hindi magiging maganda yung after nun, baka hindi maging maganda yung health issue mo, di ba? Ingat ka na lang dito. Kumbaga, magkaroon ka ng disiplina sa mga kinakain mo, iniinom mo, ganyan. Kumbaga, may mga dapat iwasan. Nagiging disorganized ka kasi pagdating sa sarili mo. Pwede rin na hindi ka nag-exercise, di ba? Or pwede rin naman na kung ano-ano lang yung kinakain mo, basta makain mo lang. Kumbaga, wala kang disiplina. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Baka magkasakit ka. Ingatan mo na lang, no? Meron din ako dito nakikita na mother figure. Mother figure na may sakit, no? Meron din. Pwedeng ikaw or someone. Yun. Pwedeng itong taon na to is pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, ganyan. May distance siya kasi. Sa iba sa inyo, ganun ha, lalaki ka man o babae, you need to protect yourself when it comes sa mga kinakain mo. No? Kumbaga, nasa sayo kasi yung desisyon na to. Kung paano mo aalagaan yung sarili mo. Kung baka naman namimilog ka na, diba? Medyo galaw-galaw din kapag may time, no? Tingnan natin ang career or trabaho. Work? Kamusta po ang career or work ni Sagittarius? Career or work? Devil again? Ba, mukhang namumuro na sa'yo si Devil. Namumuro sa'yo si Devil, no? Okay, when it comes sa career and work mo, sa nakikita ko sa'yo dito, syempre, iba sa inyo, maraming toxic person, no? Kung kayo is nagtatrabaho sa ganyan, maraming toxic person. Maraming mga masama ugali, maraming ayaw sa'yo, or may mga bad intention sa'yo, ganyan. Yung mga, alam mo naman siguro yung toxic na tao, di ba? May mga tao nagbabackstab sa'yo, mga tao na kung ano-ano yung nasasabi sa'yo at nagkakaroon ka ng mga wounded dito sa situation na to, no? Sa nakikita ko dito, toxic place, toxic situation. Sa iba naman sa inyo is there's a new beginning or there's a new horizon na ako nakikita sa'yo. Maybe magte-take a risk ka or may mga new project situation, may gagawin kang project. Kanya may isang sitwasyon na may actionan ka o may you begin something project. Kung ano man yan, pwedeng business, pwedeng
pwedeng may pinag-iisipan ka na, pwedeng ganun, or pwede rin bagong trabaho, may mga action or may mga pakikipagsapalaran, no, sa iba sa inyo. Ako nakikita sa dito. Sa iba naman sa inyo, nandun dito kayo sa sitwasyon mo na nagtitiis ang nagtitimpi ka in your place. Pero nasa sa'yo to, kung you decide, ikaw ang makakapag-change ng ano mo. Advice po ng destiny mo, Sagittarius. Yung iba sa inyo magulo yung isip, no? Sa nakikita ko dito. Mag-ingat na lang din kayo. Haba-habaan mo yung pasensya mo sa nakikita ko dito. Pwedeng magkaroon ng hindi mga pagkakaunawaan. Pwede kayong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan with kang sa mga kapatid man yan, kasamahan sa trabaho. Kung sa paligid mo, pwedeng karelasyon din. Sa iba, may mga disagreement, tension, may mga tao na want to compete sa'yo o hindi sila magpapatalo, mataas ang ego, may mga aggression, battle, disagreement, pagkainis o maiirita ka, pwede rin sa iba sa inyo. Merong matatapakan yung kanyang personalidad, kumbaga pwedeng ego, ganyan. O, pwedeng may tao rin na dedepensahan niya yung sarili niya sa'yo or dedepensa mo yung sarili mo sa kanya. Yun na nakikita ko. Kung maganahan din yung mga pagsisinungaling. Then, may tao nagmamatsyag o pinamatsyagan ka. Good ba siya ate? Hindi bad siya? Sa nakikita ko dito. Yan. Pwede sa iba good. Tingnan natin kung good siya. Sa iba good to. Sa iba, kasi dalawa yung devil mo. Sa iba, mas marami ang mas marami ang, lalo na sa work mo, no? Hindi maganda. Yung workplace mo. Medyo toxic. Buti nakakatagal ka. Sabi, ginanon na. Yes. Sinalbahe no? Ay, when it comes dito ha, may idadagdag, ay, saan ba yun? Dito Ito ba yun? Hindi ito, hindi ako dito. Dito, may idadagdag ako dito. Mag-ingat ka dito. Ha? May idadagdag ako message. Mag-ingat ka dito kasi may tao na delikado or may tao na masama ang ugali. Ang nasa isip niya lang is money. Pwedeng taong sakim, obsessed with something, pwedeng, kung sino man siya, siguro kilala mo naman siya, pwedeng sa kasamaan sa trabaho, di ba? Yung pwedeng, kung sino man siya, taong sakim, obsessed, manggagamit, danger, danger nga siya, danger, ganyan. Chaos, doon sa chaos. May tao dito, irritable. Hindi ko alam kung ikaw, sana hindi ikaw, or na-irritable. May taong irritable sa'yo, or ikaw ang irritable. Ganun ang nakikita ko dito. May tao kasi na mataas din ang pride. Maybe this is you also, or someone nakakilala mo. Mataas ang pride niya. Yun ang nakikita ko dito. Advice. Ay, mag-iingat ka ha sa mga related to money ha. Uulitin ko uli. Mag-ingat ka related to money. No? Mag-ingat ka palagi. Pwedeng may mga sitwasyon na may mga mawala, no? Or manakawan ka, ganyan. May mga pwedeng ma-misplace mo, madaya ka, or maduga ka, mga ganyan sitwasyon. Kumbaga, kailangan mo rin mag-sacrifice kasi, no? In your situation, pagdating sa pera, or kailangan mo maging more on wise, sa nakikita ko dito, wag ka lang na kumbaga make a new plan, or make a new strategy, or mga bagong pananaw sa kinabukasan, no? Sacrifice in a good situation or good na gawain. Gawain? Ano ba yun? Yun ang nakikita ko sa'yo, dito. No? Basta wag ka agad magtitiwala. Kahit kanino. Kahit kanino
kahit kanino, no? Hindi kasi maganda yung nakikita ko. Ganyan. Siyempre, advice. You need to skate in a situation na is not working to you anymore. No? Kung yung mga nakakapagpabothered sa'yo. Yan sinasabi dito. And then, syempre, you need to getting away with something. Huwag ka magpa-manipulate dun sa situation na yun. Umiwas ka sa conflict. Umiwas ka sa mga tao na walang tiwala sa'yo. Mga tao na sneaky. Umiwas ka sa mga tao na mapagtaksil, ganyan, sinungaling, liar, dishonest, umiwas ka doon. No? And syempre, mag-escape ka doon sa sitwasyon na yun, or andito yung situation, getting away with something, try more to invest more to yourself. Kung kinakailangan, mas pahalagahan mo yung sarili mo when it comes sa health, sa kinakain man yan, or sa pera mo. And then, syempre, tulad ng sabi ko kanina, you need to sacrifice. Kung gusto mo talaga is to success sa buhay mo, is kailangan mo mag-sacrifice sa sitwasyon. No? Kailangan mo magkaroon ng mga new strategy, planning, and perspective. May mga sitwasyon na need to surrender. May mga sitwasyon na wag ka lang maghintay and need to accept. May mga sitwasyon na wag kang mag-take a pause. No? Ang sinasabi dito, kinakailangan sa'yo is a hard work. Planning. Habaan mo yung pasensya mo kasi hindi naman lahat nagagawa, minamadali. Focus, plan to growth, syempre. Basta i-try mong i-analyze yung mga bagay-bagay, try to progress, try mo, tulad sabi ko kanina, strategy, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun ang mga dapat mong gawin. Pag-isipan mong maigi. Kasi nasa sayo lahat oh. Binibigyan ka na nga ng warning, binibigyan ka na ng luck. Kumbaga, ikaw na lang yung magdi-decide dito. No? Kailangan dito ay pagpapasya. That your determination. Doon sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun. Bigay mo yung hard work mo. Don't wait. Huwag ka lang maghintay. No? Arigato namaste, God bless.